And mga lingap, nandito po tayo nag-i-scout kasama ang Team Brooks. Dito si Joms, nagpa-vlog po doon si Joms. At ito si Hana, siya naman ang interview natin. At si Dins, lagi na lang tayo ni-interview ni Hana. Buti malalakas yung interview mo sa amin, no? Oo. Malakas yung mga matinding tanongan ni Hana. Saan mo ba natututunan yung mga or saan mo kinukuha yung mga tanong mo? Sa akin, pinag-iisipan ko yan. Magaganda naman yung comment, no? Basta hindi yung makakapag ng issue, ng bash. Okay lang yun. Clarification lang ang ating mga tanong for clarification. Yeah. So anong pakiramdam sa pag-YouTube habang tumatagal? Na-anuan mo na? Na-adapt mo na? Oo, habang tumatagal. Okay naman. Siyempre iba pa din yung work natin sa Manila. Pero masaya din dito kasi iba yung pakiramdam kapag yung ganyan, yung nakakatulong ka talaga. At saka mas nakakagana magsikap kasi kumbaga iisipin mo yung ibang tao na din para mas marami kang matulungan. So bukod doon, ano pa yung mga nagustuhan mo sa pagiging kalingap at sa pagbablog? Yung mga experience, ito yung mga binabiyahe, yung mga challenges, yung putik kapag may naghahanap ng beneficiary, magsa-scout. Grabe yung yung challenge, yung gigising ka ng umaga. Tapos pagkagabi kasi nagme-meeting ang Team Brooks. Ano pinagme-meetingan nun? Kung ano ang gagawin namin for the week. Kunyari, magsa-scout ba, visiting sa mga beneficiary, kung ano yung content na susunod, yung mga ganyan. So, okay din siya, nakaka-challenge siya. Ano ba yung mga goals mo sa yung YouTube channel? Ano yung mga aabangan nila sa'yo? Or ano yung mga gusto mong ma-accomplish? So, dumadami na ang ating beneficiaries. Tatlo na sila. At hoping tayo na soon, diba, makapagpabahay din tayo. Sana. Pero for now, ang kaya lang muna nating ibigay, syempre, since bago pa lang ang channel, mga feeding program at saka groceries para sa mga beneficiaries natin. Gusto mo rin makapagpabahay? Oo naman. Bakit? Wala, syempre yung feeling na iba ang pakiramdam na ibibigay mo sa pamilya na bubuuan mo ng bahay, malaking tulong yun sa kanila. So, makakapagpabago ng buhay nila yun. So, panghabang buhay na. So, anong pakiramdam mo naman pag naka-attend ka na sa 2 ribbon cutting, di ba? Oo. So, anong pakiramdam na sa akin ay nagagawa ko na yon? Syempre super proud dahil hindi natin ina-expect na yung tulong na ibibigay mo ay sobra-sobra, hindi lang basta grocery o makakatulong sa pang-araw-araw nila. Talagang panghabang buhay yung tulong na binibigay mo sa kanila. At saka, yun nga, makakapagpabago talaga ng buhay. Lalo na sa daet, laging maulan, diba? So, malaking bagay sa kanila yung bahay talaga. So, nakaka-proud sobra. Kasi ang laki ng ginastos mo doon, yung effort mo na pabalik-balik ka. Yung mga materyales, pag-check mo sa mga tao, sa ginagawa, araw-araw, ganyan. Yeah. Pero syempre, salamat sa supporters. And may mga sponsors din. Kaya, dahil sa kanila, kaya natin nagagawa yung mga ganong klaseng tulong. Kaya habang tumatagal, di ba, mas dumadami nung susuporta. Mas dinadamihan natin yung tulong. Ano masasabi mo sa mga supporters, sa mga laging nandyan na nagsusuporta? Ayun, syempre thank you so much po at 3 months tayo, naka 51k subscribers na. Grabe, ang bilis So, thank you so much po sa sa support niyo lahat, syempre, at sa pagtitiwala po sa akin. Dahil malaking bagay po 'yun. Lalo na't baguhan lang po ako, pero yung tiwala po na binibigay niyo at suporta po sa akin ay grabe talaga. So, thank you so much po sa inyo lahat. Sana po wag kayong magsawa na mag-support sa buong Kalingap, syempre. Ayun. Anong message mo kila Kuya Val, Tita Edna at Kalingap Rab? Kay Kuya Val, Tita Edna at kay Kalingap Rab, syempre sobrang proud po ako at matubang ang nakapagpatayo ng ganitong klaseng tulong sa daet. Sila ang nagsimula at mas lumalawak. Madaming tao ang hindi makakalimot sa mga matubang, lalo na kay Kuya Val at kay Kalingap Rab. Sobrang daming blessings ang kinalat nila dito sa daet at marami pang lugar. So, yun, susundan po natin ang yapak nila, Kuya Val. Yun. Kamusta naman pagtira nyo dito bilang isang taga-probinsya, Hana? Di ba 3 buwan na rin?
Oo. Nasanay na kayo. Hindi mo nyo namamalayan yung pagkakaiba sa Maynila. Nami-miss pa rin naman ang Manila. Pero masaya din naman dito kasi nga, pag masaya ka naman sa ginagawa mo, hindi naman siya ganun ka big deal. Kumbaga hindi ganun kalaki yung adjustment namin dahil masaya naman kami sa ginagawa namin. Parang na-adapt nyo agad yung pamumuhay dito, no? Parang wala namang pinagkaiba din yung ginagawa natin sa Manila. Tsaka mas busy kasi tayo dito so mas ramdam mo nga dito yung ang bilis. Kasi lagi tayo may ginagawa. Tsaka hindi nakakatamad, no? Parang araw-araw kahit lagi tayong tumutulong, mas pa rin, hindi nawawala yung excitement. Yung gana kasi laging masarap sa pakiramdam na yun nga, makatulong. Ikaw naman din, kamusta ka naman dito? Kamusta si mama mo? Di ba isa rin siya sa mga gustong makapunta rin dito? Ba't di pa siya mapupunta? Ayun nga, dapat pupunta ako sa birthday. So hindi pa ata siya sure kasi may binabantayan pa siyang sino ba yun? Matanda. Nagbabantay si mami niya. Pero gusto niya rin. Sa birthday ko daw, baka pumunta sa April 5. Grabe. Yes. Ilan taon ka na? 26? 26. Gusto nila kayong makita dahil number 1 supporter din ng mami niya ng Kalingap. Kaya nga, parang hindi ko siya nakikita, no? Marathoners din daw siya. Shout out po sa mama ni Dins. Ikaw, Dins, kamusta naman dito sa Daet? Okay naman, masaya, ayun. Enjoy na pagtulong nga. Hindi ka ba naboboard? Kasi syempre parang wala kang parang wala kang sariling oras yata kasi di ba kung nasan sila nandun ka din. Pag-uwi syempre ayun na edit. So ano naman ang nararamdaman mo, Dins? Hindi ka naman ba na homesick? Ay hindi, masaya. Kasi ito talaga yung dati pa gusto talaga namin yung ganyan, yung tumulong. Dati pa nung parang nagko-call center pa lang kami, minsan kami talagang, di ba pagkakain kami, magtitira talaga kami. Tapos bibigay dun sa labas, yung mga talaga nagbibigay kayo. Kaso, syempre, iba pa rin dun, di ba, sa Maynila. And ngayon, malaki pa pinagbago ng pamumuhay mo dun sa buhay mo ngayon dito? Hindi naman. Kasi, ayun nga, gaya nga sabi niya, na nag-e-enjoy kami sa pagtulong, so hindi ganun kalaki yung adjustment. Okay. And syempre proud din sa'yo si mama mo na part ka ng ginagawa ng Kalingap, di ba? Ano naman sabi sa kanya? Hindi ka naman ba pinapauwi, Dins? Ay hindi. Hindi naman. Hindi naman. Pero sa pang sarili mo, hindi niyo pa napag-uusapan ni Hana na parang gusto mo rin magkaroon ng sarili mong sariling income or pagkakakitaan? Yun naman, napag-uusapan naman namin. Pero sa ngayon, focus muna sa mission yan. Tulungan siya sa mission niya, supportahan siya. Plano ka ba na parang bumalik sa Maynila para magtrabaho? Wala naman. Hindi talaga. Support talaga. May plan kasi kami sa Team Brooks. So, baka sakali lang naman na kunyari gumawa ng YouTube channel ang Team Brooks, si Dins ang editor. So may sarili siyang income. Kumbaga, paano channel ng Team Brooks? Pangalan ng Team Brooks. Anong mga content? Good vibes lang 'yun. Yung mga ginagawa nila Papa na good vibes. Tapos ganyan. Si Dins ang mag-handle nun, siya ang mag-edit lahat. So kumbaga, sakali man yung kita nun, kunyari 30% sa kanya mapupunta. Tsaka nag-edit siya sa channel ko. So syempre meron din siya doon. Tapos sa thumbnail mo. Ayun, sa mga di po nakakaalam kaya naging maganda ang thumbnail ko. Si Dins na po ang gumagawa nun. At ayun, binibigyan ko si Dins kada sahod, no? Ay, hindi, isang beses pa lang. Kaka-start lang. So ngayon po ay napakadali at napakalaking tulong nun. Parang ang gaan na kapag katapos ko mag-edit, parang sasend ko na lang yung picture. Nandyan na yung thumbnail, may magic na. Kaya ang laking tulong, lalo na kung may editor, no? Kasi malaki din yung oras na na ginagawa pag nag-e-edit. Pero kaya pa naman. Si Dins kasi matagal pa siya mag-edit, no? Naka-phone nasa cellphone lang kasi. Di kumuha na kayo ng computer. Yun nga, kasi nagloloko na din ang ating phone. So pag-iipunan din natin. Kaya yan, may desktop naman na na affordable na naka-set up na sa ganung pang-editing. Para mabilisan na siya. Kasi minsan buong hapon din kami nasa labas ng Team Brooks pag nasa-scout. So pag umuwi, puyat siya. Kami nakakapag-usap na siya, nag-edit pa.
Hindi na, wala kang ano, may quality time pa naman kayo, Dins? Meron naman. Baka wala nang privacy. Wala nang, hindi kayo nagde-date-date. Nag-date kami sa... Mami, isang quality. Bilisan na lang daw. Ayun. Kiss. Quickie na lang, quickie. Paspasan, sabi ni Mama Jem. Paspasan na lang sa Mama Jem. Ay, interview natin, Ma. Ano ang napapansin mo kay Hana at Dins? Kasi di ba sa Manila, kasama mo din naman sila. Dito, anong napapansin mo sa kanila? Hindi naman lagi nag-aaway. Hindi. Kasi baka kailangan ni Hana ng naging Dins ng labing-labing. Ay, hindi. Kaya mainit na ang ulo sa isa't isa. Hindi init ang ulo niya kay Hana. Kasi alagang-alaga ni Hana yan. Oh. Lalabasan ba si Mama Jem? Ay. Kapag si Mama Jem nakikipagkwentuhan sa amin, alam na this. Nag-ano na, quality time na. Quality time. Tatlo na lang ba kayo sa kwarto? Tatlo lang. Si Beth sa 17 ng gabi luluwas, 18 nandyan na yun. Pupunta siya dito? Pupunta siya dito. Attend daw siya sa birthday ni Joy. 19. Pero uwi din siya. Uwi din daw siya. Beth balik-balikan. Pero may kasi magbiyahe yun. Dati nga yung Sagada mag-isa lang. Oo. Kaya Beth. Sana magbiyahe mag-isa yun. Sana yun. Pero masaya naman dito ang tingin mo si Hana at si Dins. Opo, masaya naman dito. Lalo kasama yung mga Team Brooks. Ano pa? Mga kalingap. Kaya nagpapasalamat ako kay Kuya Bal, kay Edna, tsaka kay Rab. Nandito na tayo. Nandito na tayo, oo. Tsaka puro kain. Puro kain. Sabi nila puro kain daw ang Team Brooks, hindi naman. Nag-i-scout din. Marami nga na yan, nailalapit sa atin na pag hiningian mo, meron kagad. Kasi hindi nyo lang binablog. Kaya nakaredy lang yung mga talagang pwedeng matulungan. Oo, yun nga yung ginagawa namin ng Team Brooks. Scout lang kami, hindi namin binablog. Konting video lang, storya. Tapos pag may nag-ask kayo, si Kalinga Prab, meron kami kaagad na bibigay. Ayan, gano'n naman tayo. Siyempre, ang unang yung lapitan dapat si Kalinga Prab. Pero pag hindi ko napunta ni Kalinga Prab kasi sobrang dami na din, busy na, andito tayo para tignan kung anong pwede natin itulong. Katulad si Princess, binigay mo na yung kay Rab. Oo, si Princess po ngayon na ating na yung scout, ay inantay muna natin ng 2 weeks, di ba, bago natin pupuntahan. So, yun, abangan niyo po sa ating upload. O matatanungin kita tungkol naman to sa dalawa. Sinong mas, yan, sige na natin sa atin to ni Hana. Sino ang mas nang-aaway, si Hana o si Dins? Nang-aaway? Hindi ko parang sila nakita nag-aaway. Kahit sa Manila? Hindi sila nag-aaway kahit nung nandun pa kayo? Hindi. Saan mo ang YouTube mo, nasa akin. Yan na naman tayo eh. Basher ko yan eh. Sinong mas malambing? Sa kanilang dalawa? Sila lang lagi. Si Dins o si Hana? Si Hana. Paano maglambing? Tinitimplahan niya palagi ng kape na may yelo. At saka talagang alaga siya ni Hana sa pagkain. Dapat lang kasi kundi wala siya editor. Sinong mas sinong mas maasikaso? Si Hana. Parang hindi ko nakikita kay Hana yun. Hana maasikaso yan. Oo. Kasi kasi si Dins nag-edit. Sino mas siloso? Ay, sinong mas nagsiselos? Parang wala naman. Wala namang pagsiselosan. Wala naman, oo. Sinong mas laging sinusuyo? Sinusuyo? Parang wala rin, pero tingin ko si Hana din. Ay. Sinong mas tampuhin? Laging nanunuyo Ikaw. Ay, si Hana. Sinusuyo niya. Tupakin ka ba, Dins? Oo. O si Hana? Tupakin ba si Hana, Dins? May sumpong din yan. Minsan may sumpong siya pag meron siya. So, anong ginagawa niya Dins pag may pag sinusumpong? Hinahayaan na lang siya ni Dins, sinatalikuran siya. Ano pa? Sinong mas Ate Lordy? Clingy. Ayun, sinong mas clingy? Sinong mas laging sweet? Sinong mas Si sweet? Hana. Si Dins naman sweet din, kaya ang busy. Kadalasan pag si Dins tapos sa mag-edit, inaantok, tutulog na siya. Mamaya naguhuragok na yan. Kasi nga na pala yung clean. Sinong mas laging naghahanap ng atensyon nila sa isa't isa? Sino? Parang si Hana eh. Si Hana din. Kasi di ba binabash mo ako? Bawi na. Nakataon na pala gumawa. Nakabawi. So si Hana. Bakit? Paano siya maghanap ng atensyon kay Dins? Paano siya magpapansin? Dinadaan niya sa timpla ng kape.
Kada niya titimpla ng kape. Tawagan nila, Bu. Buli ka na, Bu. Si ano, love language niya, acts of service ni Hana. Totoo naman din. Pero mabait naman silang dalawa. Totoo naman din si mga sinabi ni Mama na maasikaso, mapagmahal si Hana. Give and take lang sila. Hindi ako nakikita ko rin maasikaso si Hana. Maasikaso si Hana. Pinagluluto niya talaga. Hindi ka naman pinapabayaan din. Pag gusto mo sumama minsan, message mo lang kami ni Jomar. Pwede kang yung banding sa amin, nila David. Diba? Madalas na naman kami nagla-live or nagbibilyar. Nagbibilyar. So, ikaw wala ka nang hinahanap? Ako tanungin mo kay Mama. Sige. Tanungin mo kay Mama. Tungkol saan? Tungkol saan? Bakit, kung anong ugali ni Mama. Ano ugali? Magtanong ka. Ano si Mama ngayon dito sa diet? Asikaso pa rin ba siya? Okay, sinilasan kita mamaya. Ano? Ano? Si Mama Gemma. Anong pinagkaiba niya dito sa diet tsaka sa Manila? Wala. O ba't nakaabang ka? Kaya mo Si Mama Gemma, maasikaso pa din yan. Tsaka ganun pa din. Nung nakaraan, pinagalitan siya ni Papa. Bakit? Nagtapon siya ng basura. Akala niya siguro, di ba sa atin sa Manila, lalabas mo lang, tas may bus may truck na. Siya, ginawa niya ganun din, nahuli ni Papa. Sabi ni Papa, sino daw nagtapon? Sabi niya, hindi ako nagtapon, doon ko nilagay. Sabi ko kay Papa, hindi ako. Sabi niya, pag ikaw nahuli ka sa susunod, ituturo kita, sabi ni Papa. So, nagtatapon pa din siya ng basura dun sa labas. Hindi na ako tatapon ngayon sa siya na bahala magtapon. Sinabihan kay. Pero naman, maayos naman kayo doon. Oo, okay naman kami doon. Pati ang samahan niyo doon nila Tita Elena. Oo, walang problema. Pero di ba may plano pa rin kayo magbukod? By April or May, magbubukod na kami. Naghahanap marami na dyan, madami dyan. Huwag kayo sa mga bahain, mahirap kasi. Pero marami dyan para mas, di ba, mas makagalaw din kayo, no? Tsaka syempre si Yaya Beth tsaka si Chloe, Alilipat na, pero pupunta pa rin kayo sa Tim Brooks. Oo, doon pa rin ang tambayan nyo. Kaso mahal ang pamasahe niyan. Dapat kumuha na kayo ng service ni Dins, di ba? Wala pa yung yung lupa nandun pa rin Hindi pa napapatayuan Hindi ko kasi alam kung papatayuan ko yun kasi wala naman ibang nakatayo. Tsaka liblib din kasi yun kaya nagdadalawang isip pa ako. Magre-rent muna kami at mas mura naman ang rent dito. Kumpara sa Manila, oo naman. Sobrang mura dito ng pag-rent. Tsaka dito maganda na yung sabi natin na sa 10,000 pesos, no? Diba? Sa Manila, lang yun one bedroom lang yun. Minsan nga studio. Minsan studio type lang, wala pang kwarto. May 8K, dalawa ng kwarto, ganyan. Tsaka balak din kasi namin ni Dins na bibili nga kami ng computer para mas mabilis mag-edit. Pag may apartment na kasi nakakaya naman. Okay naman kay Kuya Brooks. Oo, okay naman. Tsaka yun naman talaga ang usapan namin. Yun naman yung plano, no? Bago pa lang kami. Maganda rin yun, may sarili kayo para may kayo, privacy din. Pero doon pa rin naman kayo. Tim Brooks pa din, no? Tim Brooks pa din. Araw-araw pa rin kami nasa Tim Brooks. Sige. So, yun po. Na-interview lang natin sila. Bye-bye ka na, Ma. Bye-bye. Salamat sa mga buong Team Kalingap.